Akala ko, ang katapatan ay sapat na para sa isang masayang tahanan. Pero sa isang iglap, ang bango ng niluluto kong hapunan ay hinaluan ng lansa ng pagtataksil. Habang pinagsisilbihan ko sila, unti-unti na pala nilang nilalamon ang aking dangal at kinabukasan. Ako si Nena at ituturo ko sa kanila na ang isang pusong binaliwala ay kayang sumiklab at tumunaw ng kahit anong kasinungalingan. Handa ka na bang makinig sa kwento ng aking pagbangon? Iba talaga ang bango mo, Sol. Ibang-iba sa asawa ko na palaging amoy bawang at pawis sa kusina. Sa totoo lang, wala na akong nararamdamang excitement sa kanya. Para na lang siyang lumang muebles sa bahay na hindi mo mapatapon dahil kailangan mo pa. Ang bawat salitang iyon ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Nena habang nakatayo siya sa madilim na pasilyo, sa labas mismo ng silid-tulugan ng kanyang bayaw. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang bagong plansang barong ni Lito, isang puting tela na dahan-dahan niyang hinaplos ng plansa ng mahigit 3 oras para lamang magmukhang kagalang-galang ang kanyang asawa sa gaganaping pulong bukas. Ang bawat tupi, ang bawat disenyo ng borda ay pinagpuyatan niya sa kabila ng pananakit ng kanyang likod. Naramdaman ni Nena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang barong na puti na sumisimbolo sa kanyang katapatan bilang asawa ay dahan-dahang nalukot sa kanyang pagkakahawak, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, tuyong-tuyo at mahapdi, na tila ba kahit ang paghinga ay isa ng malaking parusa. Nararamdaman niya ang init ng mga luha na nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit tila naging bato ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tunog ng basag na banga, mabigat, masakit, at dahan-dahang nawawasak sa bawat segundong lumilipas. Narinig niya ang malanding tawa ni Sol, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid. Kawawa naman si Nena. Kung alam lang niya na ang perang pinaghihirapan niyang ipunin sa tindahan ay dito rin napupunta sa mga regalong binibili mo para sa akin. Pero aminin mo, Lito, kailangan pa natin siya. Sino na lang ang magluluto at mag-aasikaso sa biyenan mo kung palalayasin mo na siya? Huwag kang mag-alala, mahal. Hanggat nakukuha ko ang gusto ko sa kanya, mananatili siyang bulag. Pagod na siya sa gabi, kaya madali siyang malinlang. Sagot ni Lito na may kasamang tawa na puno ng panunuya. Dahan-dahang umurong si Nena. Ang bawat hakbang niya palayo sa pintuang yon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pumasok siya sa kanilang sariling silid at doon, sa gitna ng katahimikan, ay binitawan niya ang barong ni Lito. Ang mamahaling tela ay nahulog sa sahig. Walang ingay, ngunit sa paningin ni Nena, ito ang simbolo ng kanyang 15 taon na pagsasakripisyo na ngayon niyurakan na ng putik. Napaupo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang paningin ay natuon sa isang maliit na bote na nakapatong sa ibabaw ng cabinet ni Lito. Isa itong pampagana, isang gamot na ayon kay Lito ay kailangan niya dahil sa pagod sa trabaho. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nena. Ngayon ay alam na niya kung para saan ang gamot na yon. Hindi iyon para sa kanya, kundi para sa kaligayahang ibinibigay ni Sol sa madidilim na sulok ng bahay na ito. Kinuha niya ang bote. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa plastik na balat nito. Sa loob ng kanyang isipan, isang bagyo ang nabubuo. Isang bagyong hindi gawa sa ulan at hangin, kundi sa puot at matinding pagnanais na mahanap ang hustisya para sa kanyang sarili. Paano nagawa ng isang taong nangakong magmamahal sa iyo sa hirap at ginhawa na gawin kang isang katatawanan sa sarili mong tahanan? Kailan naging hamak ang amoy ng katapatan at paglilingkod kumpara sa halimuyak ng kasalanan na dala ng iba? Habang yakap ang sarili sa gitna ng dilim, naramdaman ni Nena ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Hindi na ito ang lamig ng kalungkutan, kundi ang lamig ng isang matibay na pasya.
Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang lamesa at kinuha ang isang pakete na matagal na niyang itinatabi para sa kanilang mga alagang hayop sa bukid. Isang dewormer, isang gamot na pampurga na may matinding bisa. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginig. Sa bawat butil ng gamot na dahan-dahan niyang ipinapalit sa loob ng bote ni Lito, nararamdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan na matagal na niyang kinalimutan. Sa bawat pag-ikot ng takip ng bote, tila ba tinatapos na rin niya ang yugto ng kanyang buhay bilang isang martir. Tumayo si Nena at lumapit sa bintana. Ang buwan sa labas ay tila nagmamasid, malamig at walang kibo. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng losyang na inilarawan ni Lito. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mga matang puno ng apoy, isang apoy na handang tumunog at tumupok sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa pamilyang ito. Magsimula na tayong maglinis, Lito. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng isang labaha. Dahil sisiguraduhin ko na ang lahat ng dumi sa loob ng katawan mo at sa loob ng bahay na ito ay ilalabas mo sa harap ng lahat. Sa labas, ang hangin ay muling umihip. Dala ang amoy ng paparating na pista. Ngunit para kay Nena, ito ang simula ng isang malaking paghuhukom. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong binaliwala bago ito tuluyang maging isang malupit na hantungan ng mga traidor? Bakit ba ang dumi-dumi mo palagi, Nena? Ni hindi mo man lang magawang mag-ayos ng sarili mo bago tayo humarap sa hapag. Nakakawalang gana kang tignan, para kang basahan na hindi naisampay ng maayos. Ang mga salitang yun ni Lito ay bumasag sa katahimikan ng kusina habang inilalapag ni Nena ang huling putahe para sa hapunan. Ang ulam na inihanda niya, ang paboritong adobo ni Lito, ay naglalabas pa ng usok at bango. Ngunit para kay Nena, ang amoy ng toyo at bawang ay tila naging amoy ng sarili niyang pagkabulok. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang, may mga bakas ng uling, at ang mga kuko ay bahagyang nangitim dahil sa paglilinis ng mga luma at kinalawang na kaldero. Ito ang mga kamay na nagtrabaho ng marangal para mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ni Lito. Ito ang mga kamay na humahawak sa bawat sentimo para lamang mabili ang mga mamahaling pabango na ginagamit ni Lito ngayon. Ngunit sa paningin ng kanyang asawa, ang mga kamay na ito ay dumi lamang na dapat ikahiya. Pasensya na, Lito. Marami lang akong tinapos na labada kanina. Mahinang sagot ni Nena. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa, walang buhay at malamig. Hindi niya tinignan ang asawa. Sa halip, ang kanyang paningin ay nakatitig sa anino ni Sol na dahan-dahang lumalapit sa hapagkainan. Suot ang isang sutlang duster na alam ni Nena na galing sa pera ng kanilang joint account. Hayaan mo na siya, Lito. Singit ni Sol na may kasamang malambing na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ganyan talaga kapag tumatanda na ang babae, nakakalimutan na ang mag-ayos. Hayaan mo. Bukas ay bibigyan ko siya ng ilan sa mga lumang lotion ko. Baka sakaling lumambot man lang ang balat niya. Ang bawat salita ni Sol ay parang binalatuhan ng asukal na may lason. Naupo si Sol sa tapat ni Lito at sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Nena ang mabilis na paggalaw ng hangin. Isang hudyat na marahil ay nagdadaiti ang kanilang mga binti. Ang hapagkainan, na dapat ay simbolo ng pagkakaisa ng pamilya, ay naging isang entablado ng malupit na pagkukunwari. Kumain sila sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan na paminsan-minsang pinuputol ng mga reklamo ni Lito tungkol sa alat ng pagkain o sa init ng loob ng bahay. Si Nena ay nanatiling nakatayo, nagsisilbi, naglalagay ng tubig sa kanilang mga baso, tila isang anino na walang karapatang maupo. Nararamdaman niya ang matinding panginginig sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na palihan na humahampas sa kanyang mga tadyang. Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang itapon ang mainit na sabaw
sa mukha ng kanyang bayaw at ng kanyang asawa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ni Nena ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang katahimikan ng isang mitya na dahan-dahang nauubos bago ang isang malaking pagsabog. Oo nga pala, Nena, sabi ni Lito habang nagpupunas ng bibig gamit ang malinis na table napkin na si Nena rin ang naglaba. Kailangan ko ng 20,000 bukas. May kailangan akong bayaran sa supplier ng materyales sa construction. Huwag mo nang itanong kung saan ko kukunin. Alam ko namang may naitatabi ka pa mula sa benta sa tindahan. Lito, iyon na lang ang natitirang pera para sa pambayad ng kuryente at para sa maintenance ng mga gamot ni Lolo Berting. Sagot ni Nena. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Agad na nagbago ang mukha ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang boses ay bumaba. Puno ng banta. Wala ka talagang silbi, Nena. Pera lang. Ipagdadamot mo pa? Ako ang nagpapatakbo ng pamilyang ito. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong kakainin. Masyado kang maduda. Baka kaya ka nagiging losyang dahil puro kahinala sa akin. Ito ang gaslighting na paulit-ulit na ginagawa ni Lito. Gagawin niyang kasalanan ni Nena ang bawat pagkukulang niya. Gagawin niyang baliwang asawa para pagtakpan ang sarili niyang mga dumi. Nang matapos ang hapunan, iniwan nila si Nena sa kusina para maghugas ng mga pinagkainan. Habang ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa bula ng sabon, narinig ni Nena ang pag-akyat ng dalawa sa itaas. Ang bawat hakbang nila sa hagdan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Dahan-dahang pinunasan ni Nena ang kanyang mga kamay at lumapit sa sala kung saan naiwan ni Lito ang kanyang telepono. Ang screen ay biglang umilaw, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na silid. Walang pag-aalinlangan na kinuha ito ni Nena. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang mga salitang nakasulat ay sapat na para tuluyang magpira-piraso ang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nailipat ko na ang pera sa account ni Sol. Hayaan mo na ang asawa mong katulong. Bukas na bukas din ay atin na ang lupang pamana sa kanya. Hindi na niya malalaman. Ang telepono ay dahan-dahang ninitawan ni Nena at lumikha ito ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng malambot na carpet. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi lang pagtataksil sa laman ang ginagawa nila. Balak nilang hubaran si Nena ng lahat ng kanyang pag-aari, hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang mga basahang binanggit ni Lito. Sa gitna ng kadiliman, isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nena. Isang tawa na puno ng pait at katarungan. Sa taas, narinig niya ang mahinang tawanan ni Lito at Sol. Hindi nila alam na ang gamot na ininom ni Lito bago kumain ay nagsisimula na ring gumalaw sa loob ng kanyang sistema. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng init sa pakiramdam ni Nena. Sa halip, tila bawat sinag nito ay naglalantad sa mga lamat ng kanyang buhay na pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon. Habang naghahanda siya ng kape, narinig niya ang mabibigat na yabag ni Lolo Berting sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang tungkod na tumatama sa sahig ay tila isang babala. Isang paalala na sa bahay na ito, ang tradisyon at dangal ang higit na mahalaga kaysa sa katotohanang masakit tanggapin. Nena, anak, bakit tila ang lalim ng iniisip mo? Tanong ng matanda habang dahan-dahang nauupo sa kanyang paboritong silya. Ang boses ni Lolo Berting ay puno ng pagkalinga, ngunit bawat salita niya ay nagpabigat sa dibdib ni Nena. Wala po ito, Lolo. Kulang lang po siguro sa pahinga. Maikling sagot ni Nena. Lumapit siya at kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Ang tuyo at kulubot na balat ni Lolo Berting ay nagpaalala sa kanya na ang matandang ito ang tanging dahilan kung bakit pilit pa rin niyang itinataguyod ang pamilyang ito. Kung wala si Lolo, matagal na sana siyang sumuko. Maya-maya pa ay bumaba na rin si Lito
Suot ang kanyang kagalang-galang na polo, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at tila hindi mapakali. Paminsan-minsan ay humahawak siya sa kanyang tiyan, isang palatandaan na ang sorpresa ni Nena ay nagsisimula nang gumana sa loob ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng nararamdamang discomfort, ang kapal ng mukha ni Lito ay hindi natitinag. "Lolo, buti at gising na kayo," sabi ni Lito habang sumisipsip ng kape. "Pinag-uusapan nga namin ni Sol kagabi na kailangan na nating ayusin ang mga papeles ng lupa sa probinsya. Alam nyo naman, para rin sa kinabukasan ng pamilya ito. Pero kailangan ko ng pondo para sa mga abogado at processing fees." Tumingin si Lolo Berting kay Nena. "Ano ang masasabi mo rito, Nena? Ang lupang yon ay pamana ng iyong mga magulang. Ikaw ang dapat magdesisyon." Hindi pa nakakasagot si Nena ay sumingit na si Sol na kapapasok lang sa kusina. Sariwa ang hitsura at tila walang bakas ng kasalanan. "Lolo, si Nena naman, alam niyo namang masyadong emosyonal pagdating sa lupa. Pero kailangan nating maging praktikal. Si Lito ang lalaki. Siya ang nakakaalam kung paano palalaguin ang ari-arian. Malaki ang utang na loob natin sa pagsisikap ni Lito na mapanatiling maayos ang bahay na ito." Ang salitang utang na loob ay tumama sa pandinig ni Nena na parang isang sampal. Sa loob ng maraming taon, ito ang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Utang na loob dahil pinakasalan siya ni Lito. Utang na loob dahil pinatira siya sa bahay na ito. Pero sino ba talaga ang may utang na loob sa kanino? Ang lupang yon ay hindi lang basta ari-arian, Lito. Mahinang simula ni Nena, ang kanyang mga mata ay diretso sa asawa. "Iyon ang huling alaala ng mga magulang ko. Bakit kailangang ibenta o galawin ngayon? Dahil kailangan natin ng pera." Biglang bulyaw ni Lito, dahilan para mayanig ang mga tasa sa ibabaw ng mesa. "Huwag kang makitid ang utak, Nena. Kung hindi dahil sa mga koneksyon ko, mabulok ka na sa tindahan mo. Ang pera mo, pera ko rin. Ang lupa mo, para sa ating lahat." "Tama na yan, Lito," saway ni Lolo Berting, ngunit bakas ang panghihina sa kanyang tinig. Naramdaman ni Nena ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang pagtataksil ay sapat na para durugin siya, pero ang tangkain pang nakawin ang huling dignidad na meron siya ay hindi na niya mapapalampas. Tumingin siya kay Sol na ngayoy abala sa pag-aayos ng kanyang buhok, tila nanonood lamang ng isang palabas. Matapos ang tensyon sa almusal, nagmadaling umalis si Lito, dala ang kanyang bag, habang patuloy na namimilipit ng bahagya sa sakit ng tiyan. Nagkaroon ng pagkakataon si Nena na pumasok sa kanilang kwarto. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, isang kutob na hindi niya maipaliwanag. Agad siyang lumapit sa cabinet kung saan niya itinatago ang kanyang passbook at ang mga dokumento ng lupa. Dahan-dahan niyang inalis ang mga nakapatong na damit. Ang kanyang mga kamay ay lumulubog sa bawat tupi ng tela, naghahanap, sumasalat. Ngunit ang malamig na kahoy ng ilalim ng cabinet, ang tanging naramdaman niya. Wala roon ang passbook. Wala rin ang mga dokumento. Hinalungkat niya ang buong kwarto. Ang bawat gamit na kanyang itinapon ay lumikha ng isang magulong eksena sa sahig. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Binuksan niya ang maliit na vault na siya lang ang nakakaalam ng code. Ngunit kahit iyon ay bukas na at walang laman. Napaupo si Nena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang katahimikan ng kwarto ay tila humahalakhak sa kanyang kamangmangan. Sa sandaling iyon, natanto niya na ang plano ni Lito at Sol ay hindi pa lamang magsisimula. Ito ay matagal na nilang isinasagawa habang siya ay abala sa pagpapakapagod para sa kanila. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib, na tila ba ang kanyang puso ay pinipiga ng isang bakal na kamay. Hindi lang siya nawalan ng asawa, nawalan din siya ng kinabukasan sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa,
Tumingin si Nena sa salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Ang mga ito ay puno na ng isang malamig at nakamamatay na liwanag. Kung ituturing nila siyang basahan, sisiguraduhin niyang ang basahang ito ang siyang sasakal sa kanilang mga pangarap. Nena anak, huwag mo sanang ikakasama ng loob ang sasabihin ko. Pero hindi na matiis ng konsensya ko na makita kang nagpapakapagod habang sila ay nagpapakasasa sa likod mo. Nakita ko ang asawa mo at ang hipag mong si Sol kahapon sa bayan. Akala ko ba ay naghahanap sila ng materyales para sa inyong bahay? Bakit sa loob sila ng sanglaan pumasok at tila tuwang-tuwa pa sa perang nakuha nila habang nagtatawanan? Ang bawat salitang binitawan ni Aling Rosa ay tila mga butil ng asidong tumatalsik sa balat ni Nena. Sa gitna ng maingay at magulong palengke, kung saan ang amoy ng sariwang isda at basang lupa ay humahalo sa init ng sikat ng araw, nanigas si Nena sa kanyang kinatatayuan. Hawak niya ang isang mabigat na basket na puno ng mga gulay at karne, mga sangkap na balak niyang iluto para sa espesyal na tanghalian ni Lito at ng mga bisita nito. Ang hawakan ng basket ay malalim ng nakabaon sa kanyang palad, nagiiwan ng mapulang marka, ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Tumingin si Nena sa paligid. Ang mga tao ay nagmamadali. Ang mga tindero ay sumisigaw ng kanilang mga tinda. At ang ingay ng mga sasakyan sa malayo ay lumilikha ng isang magulong koro ng buhay. Ngunit para kay Nena, ang lahat ay tila naging isang malabong pelikula. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Aling Rosa, ang matandang tindera na nakasama na niya sa hirap at ginhawa sa loob ng mahabang panahon. Sigurado po ba kayo, Aling Rosa? Mahinang tanong ni Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang mitya ng kandila na malapit ng hipan ng malakas na hangin. Anak, kahit malabo na ang paningin ko, kilala ko ang asawa mo. At si Sol? Sino ba naman ang hindi makakakilala sa babaeng yon na palaging kulang na lang ay magsuot ng korona sa gitna ng daan? May suot siyang bagong kwintas, Nena. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Tila ba galing iyon sa perang nakuha nila sa loob ng sanglaan? Dagdag pa ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Dahan-dahang ibinaba ni Nena ang basket sa ibabaw ng maruming semento. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay na hindi niya mapigilan. Ang bawat impormasyon ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kaluluwa. Ang kwintas na hugis puso. Iyon ang kwintas na iningatan niya dahil iyon ang huling regalong ibinigay ng kanyang ina bago ito pumanaw. Iyon ang hiyas na itinatago niya sa loob ng vault na akala niya ay ligtas. Naramdaman ni Nena ang init ng luhang dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Hindi ito ang luha ng isang babaeng sumusuko, kundi ang luha ng isang babaeng unti-unti nang nauubos ang pasensya. Ang kanyang pagtitiis ay umabot na sa dulo ng talampas. Paano nila nagawang nakawin hindi lang ang kanyang pera, kundi pati ang mga ala-alang nakakabit sa kanyang pagkatao? Napansin ni Aling Rosa ang panginginig ni Nena. Kumuha ang matanda ng isang basong tubig mula sa kanyang pwesto at iniabot ito sa kanya. Ang malamig na baso sa kanyang mainit na palad ay nagbigay ng kaunting malay sa kanyang naguguluhang isipan. Uminom ka muna, Nena. Alam kong masakit, pero kailangan mong maging matatag. Hindi ka pwedeng magpadala sa galit mo ngayon dahil baka mas lalo ka nilang maunahan. Mag-isip ka ng maigi, anak. Payo ng matanda habang hinahaplos ang likod ni Nena. Ang simpleng haplos na yon ni Aling Rosa ay nagpadama kay Nena ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman sa sarili niyang tahanan. Ang tunay na kalinga. Sa loob ng bahay ni Nalito, siya ay isang kasambahay na walang sweldo. Isang anino na pinapansin lang kapag may kailangan.
Ngunit dito sa palengke, sa piling ng isang matandang kaibigan, naramdaman niyang siya ay tao pa rin na may halaga. Umuwi si Nena na may dalang mabigat na basket at mas mabigat na kalooban. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Sol na masayang nagsusukat ng mga bagong sapatos sa sala, habang si Lito ay nakaupo sa sofa, tila hari na naghihintay ng kanyang pagsisilbi. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng demonyo sa pandinig ni Nena. Pumunta siya sa kusina para itabi ang mga pinamili. Habang inilalagay niya ang mga karne sa freezer, napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng basurahan sa tabi ng lababo. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isa itong resibo mula sa isang kilalang sanglaan sa bayan. Ang petsa ay kahapon. Ang pangalang nakasulat sa pawner ay Lito. Ngunit ang lagda sa ilalim ay tila pilit na ginaya ang sulat kamay ni Nena. At sa listahan ng mga gamit na isinangla, nakasulat sa itaas ang 18 karat gold heart pendant necklace. Naramdaman ni Nena ang matinding pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang resibong hawak niya ay hindi lang basta papel. Ito ang matibay na ebidensya ng kanilang kawalang hiyaan. Ngunit sa halip na sumigaw, itinago ni Nena ang resibo sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso na ngayoy tila naging isang piraso ng yelo. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag. Hindi niyo lang ninakawan ang kasalukuyan ko, bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng kamatayan. Ninakawan niyo rin ang alaala ng aking ina, at sisiguraduhin ko na bawat sentimong kinuha niyo ay babayaran niyo ng inyong sariling mga luha. Sa itaas, narinig niya ang malakas na pag-ubo ni Lito, isang tuyo at masakit na ubo na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang tiyan. Ang dewormer ay nagsisimula na ring gumawa ng sarili nitong ingay. Hindi lang mga uod sa tiyan ang kailangang ilabas, kundi pati na rin ang mga linta na sumisipsip sa buhay at dangal ng tahanang ito. Ang bulong na yon ni Nena ay tila isang sumpa habang nakatayo siya sa harap ng isang maliit na estante sa loob ng veterinaryo sa bayan. Ang amoy ng gamot, hinaluan ng amoy ng malinis na alkohol at balahibo ng mga hayop ay bumabalot sa kanyang paligid. Para sa ibang tao, ang lugar na ito ay takbuhan para sa mga may sakit na alaga, ngunit para kay Nena, ito ang kanyang arsenal. Ang lugar kung saan niya kukunin ang kasangkapang magpapabagsak sa mga mapangapi. Hinawakan niya ang isang maliit na puting bote. Ang mga pildora sa loob ay gumagawa ng isang tuyo at tila nagmamadaling tunog habang inaalog niya ito ng dahan-dahan. Ang mga ito ay pampurga para sa malalaking hayop, sapat na matapang para linisin ang kahit na anong dumi sa loob ng tiyan ng isang baka o kabayo. Tinitigan ni Nena ang etiketa. Ang kulay nito ay kupas na, ngunit ang bawat titik ay tila nanunuya sa kakanya. Masyadong matapang ito para sa aso, Aling Nena. Babala ng batang assistant na lumapit sa kanya. Baka hindi kayanin ng katawan ng hayop kung susobrahan niyo ang dosis. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nena, bagaman na natiling walang emosyon ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, iho. Malaking hayop ang gagamit nito. Isang hayop na matagal nang nagpapasasa sa hindi naman sa kanya. Pag-uwi sa bahay, naramdaman ni Nena ang bigat ng katahimikan sa loob ng bawat silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang bawat larawan sa dingding, ang kanilang wedding photo ni Lito, ang mga family portrait kasama ang pamilya nito, ay tila mga saksi sa isang krimen na matagal na niyang hinayaang mangyari. Tumigil siya sa tapat ng kanilang silid tulugan. Narinig niya ang malakas na hilahil ni Lito mula sa loob, hinaluan ng paminsan-minsang pag-ungol dahil sa nararamdamang kirot sa tiyan. Naupo si Nena sa tapat ng kanyang tokador. Dahan-dahan niyang kinuha ang suklay at sinimulang ayusin ang kanyang buhok. Sa loob ng maraming taon,
Kinalimutan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak dahil sa bigat ng mga responsibilidad na hindi naman dapat sa kanya lahat. Naalala niya ang bawat sentimo na ipinadala niya mula sa Hong Kong noong siya ay nagtatrabaho pa roon bilang domestic helper. Bawat patak ng pawis, bawat pambabastos ng amo, at bawat gabing pinalipas niya na umiiyak sa pangungulila, tiniis niya lahat dahil sa pangako ni Lito na para ito sa ating kinabukasan. Ngunit ang kinabukasang yon ay naging kwintas para kay Sol. Ang pawis niya ay naging pambili ng mga mamahaling sapatos ni Lito. Ang sakripisyo niya ay naging puhunan para sa kanilang lihim na pagtatalik. Tinitigan ni Nena ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga mata na dati ay puno ng pag-asa at lambing ay napalitan na ng isang uri ng determinasyon na kasing tigas ng diamante. Dahan-dahan niyang tinalian ang kanyang buhok. Hinapit ito ng maayos hanggang sa lumitaw ang kanyang matatag na panga. Hindi na siya ang losyang na asawang pinagtatawanan nila sa dilim. Siya na ngayon ang hukom na maglalapat ng parusa. Tumayo siya at kinuha ang bote ng bitamina ni Lito mula sa ibabaw ng drawer. Sa tabi nito ay ang bote ng dewormer na binili niya kanina. Sa gitna ng katahimikan ng silid, kung saan ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang puso at ang malalim na paghinga ng kanyang taksil na asawa, nagsimulang kumilos ang mga kamay ni Nena. Maingat niyang binuksan ang bawat kapsula ng bitamina. Itinapon niya ang laman nito sa loob ng basurahan at pinalitan ng dinurog na pampurga. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay tila isang seremonya ng paglaya. Sa bawat puting pulbos na pumupuno sa kapsula, nararamdaman ni Nena ang pag-alis ng tinik sa kanyang dibdib. Isang biglang paggalaw sa kama ang nagpahinto sa kanya. Nanigas si Nena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa sumakit ang kanyang baga. Ang kamay ni Lito ay kumisay ng bahagya. Tila may hinahanap sa panaginip bago muling bumalik sa mahimbing na pagtulog. Muling nagpatuloy si Nena. Nang matapos niya ang huling kapsula, maingat niyang ibinalik ang takip ng bote. Tinitigan niya ang bote ng gamot na ngayoy puno na ng lason para sa dangal ni Lito. Ito na ang magiging mitya. Ito na ang maglalantad sa lahat ng baho na pilit nilang ikinukubli sa ilalim ng mga mahahaling pabango at kasinungalingan. Lumabas siya ng silid at tumungo sa kusina. Kumuha siya ng isang basong tubig at uminom ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat lagok na tila ba ito ang huling linis sa kanyang konsensya. Sa labas, ang kadiliman ng gabi ay tila nakikiramay sa kanyang plano. Ang mga kuliglig ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog sa paligid. Ngunit sa pandinig ni Nena, ito ay isang koro ng paghuhukom. Bukas, bulong ni Nena habang nakatingin sa kawalan. Bukas, Lito, malalaman mo kung gaano kalinis ang kaya kong gawin sa buhay mo at sisiguraduhin ko na kahit ang huling dumi sa kaluluwa mo ay iluluwa mo sa harap ng lahat. Ate Nena, pakidala naman dito sa kwarto ang mainit na supsupin ko. Masakit ang ulo ko. Parang hindi ko kayang tumayo. Ang boses ni Sol ay nanggagaling sa kabilang silid, malambing ngunit may tonong naguutos na tila ba siya ang reyna sa loob ng bahay na yon. Napahinto si Nena sa pagpupunas ng mesa. Ang basahan sa kanyang kamay ay dahan-dahang napiga ng mahigpit hanggang sa ang maruming tubig ay umagos sa kanyang mga daliri. Tila ba ito ang kanyang sariling pasensya na unti-unti nang nauubos. Pumasok si Nena sa silid ni Sol, dala ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang amoy ng kwarto ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango. Ang amoy na naramdaman niya sa barong ni Lito noong isang gabi. Nakita niya si Sol na nakasandal sa mga malalambot na unan, suot ang isang manipis na pantulog na kulay pula. Ang kanyang buhok ay maayos pa rin kahit nagkukunwari siyang may sakit. At ang kanyang mga kuko ay bagong pintura ng kulay ginto. Ito na ang sopas mo, Sol.
mahinang sabi ni Nena. Inilapag niya ang mangkok sa bedside table. Ang tunog ng ceramic na tumama sa kahoy ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Salamat ate. Alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Kahit anong pagod mo sa tindahan at sa gawaing bahay, nagagawa mo pa rin kaming pagsilbihan. Kung ako sa'yo, baka bumigay na ang katawan ko. Sabi ni Sol habang dahan-dahang humihigop ng sabaw. Tumingin siya kay Nena. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at puno ng lihim na tagumpay. Masyado ka kasing mabait ate. Minsan, ang sobrang kabaitan ay nagiging katangahan na. Hindi mo ba napapansin? Habang tumatanda ka, lalong lumalayo ang mga tao sa'yo dahil wala ka nang maibigay kundi pagod at reklamo. Nanatiling nakatayo si Nena sa paanan ng kama. Nararamdaman niya ang matinding pagnanais na isampal kay Sol ang mainit na sabaw. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling parang isang maskara ng katatagan. Sa loob ng kanyang isipan, nakikita niya ang bawat pildoras na ipinalit niya sa bote ni Lito. Alam niya na hindi na magtatagal ang paghahari-harian ng babaeng ito. Siguro nga, Sol, pero ang mahalaga, malinis ang konsensya ko. Mas mabuti nang maging pagod kaysa maging magnanakaw ng kaligayahan ng iba. Sagot ni Nena, ang bawat salita ay may dalang pahiwatig na tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang hangin. Bahagyang natigilan si Sol, ngunit agad din itong nakabawi ng isang mapait na tawa. Konsensya. Sa mundong ito ate, ang konsensya ay hindi nakakabili ng pagkain o ng alahas. Tingnan mo ako. Komportable, maganda at minamahal. Habang ikaw, tinitignan ka lang ni Lito bilang isang obligasyon. Hindi mo ba naisip na baka kailangan mo nang magpahinga ng tuluyan? Ibigay mo na ang hindi mo na kayang hawakan. Ang bawat salita ni Sol ay isang deklarasyon ng digmaan. Hindi na siya nagtatago sa likod ng pagiging hipag. Hayagan na niyang inaangkin ang posisyon ni Nena sa buhay ni Lito. Lumabas si Nena ng silid nang hindi na sumasagot. Ngunit bago niya tuluyang maisara ang pinto, narinig niya ang pagtunog ng telepono ni Sol. Hindi niya sinasadyang manatili sa gilid ng pinto para makinig. Hello, Lito? Oo, nakausap ko na ang buyer. Nakahanda na ang mga pirma para sa lupang pamana ni Nena. Sa susunod na linggo, sa araw mismo ng pista, kukunin na natin ang paunang bayad. Huwag kang mag-alala. Hindi makakahalata ang asawa mong tulala. Pagkatapos nito, may sapat na tayong pera para lumipat sa Manila at iwanan na ang losyang na yan sa kanyang mga kaldero. Ang bawat salita ni Sol ay tila mga dagok sa puso ni Nena. Ang susunod na linggo, ang araw ng pista, ang araw na dapat ay puno ng pasasalamat, ay gagawin nilang araw ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ang lupang iniwan ng kanyang ama at ina. Ang huling hibla ng kanyang dignidad ay itinitinda na sa merkado na parang isang basurang walang halaga. Naramdaman ni Nena ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa galit na sumasabog sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyakap sa isang mas madilim na desisyon. Tumingin siya sa kalendaryong nakasabit sa dingding. 7 araw na lang. 7 araw para tapusin ang lahat. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan niya ang resibo ng isinanglang kwintas ng kanyang ina. Ang papel ay nalukot sa kanyang palad, kasing lupit ng mga plano ni Lito at Sol. Sa susunod na linggo, bulong ni Nena sa sarili, ang kanyang tinig ay tila isang malalim na ugong ng paparating na unos. Sa araw ng pista, hindi lang ang lupa ko ang pipirmahan nyo. Pipirmahan nyo rin ang inyong sariling kahihiyan. At sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng pawis na kinuha nyo sa akin ay babalik sa inyo bilang isang lason na hindi nyo kailanman malilimutan. Sa loob ng silid, narinig ni Nena ang masayang hagik-hik ni Sol habang nakikipag-usap sa telepono. Hindi alam ng kontrabida na ang babaeng inaakala niyang tulala
ay naghahanda na ng isang huling hapunan na magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ang gabi bago ang pista ng San Jose ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Sa labas, naririnig ang malayo at mahinang ugong ng mga tao na nag-aayos ng mga banderitas at ang tunog ng mga martilyo na nagpupukpok sa mga entablado sa plaza. Ngunit sa loob ng kusina ni Nena, ang tanging maririnig ay ang mahinang kulo ng nilagang baka sa kalan at ang pagtibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Pumasok si Lito sa kusina. Suot ang kanyang nanggiting akala mo ay isang anghel, ngunit sa paningin ni Nena, ito ay isang mapanlinlang na maskara. Maputla ang kanyang mukha at may mga butil ng pawis sa kanyang noo kahit malamig ang simoy ng hangin. Humawak siya sa kanyang tiyan at dahan-dahang lumapit kay Nena. Mahal, parang kailangan ko na ang bitamina ko. Medyo masama ang pakiramdam ko. Baka dahil ito sa pagod sa pag-aayos ng mga papeles natin. Sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng mapanirang tamis na tila ba siya ay isang mapagmahal na asawa. Dahan-dahang kinuha ni Nena ang bote ng gamot mula sa estante. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa plastik na bote. Ramdam ang bigat ng bawat pildoras na nasa loob. Ang mga pildoras na siya mismo ang naghanda para sa gabing ito. Inabot niya ang bote kay Lito kasama ang isang basong tubig. Uminom ka na, Lito, para lumabas ang lahat ng dumi sa katawan mo at maging maayos ang pakiramdam mo bukas sa pista. Mahinang sabi ni Nena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ng asawa. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Lito ang 2 kapsula at nilunok ang mga ito. Ang bawat paglagok niya ng tubig ay tila isang hudyat sa loob ng isipan ni Nena. Tapos na ang paghihintay. Ang lason para sa kanyang dignidad ay nasa loob na ng sistemang sumira sa kanya. Biglang lumapit si Lito at niyakap si Nena mula sa likuran. Naramdaman ni Nena ang init ng hininga ng asawa sa kanyang leeg at ang pagdaiti ng mga kamay nito sa kanyang baywang. Sa loob-loob ni Nena, ang bawat haplos ni Lito ay tila paggapang ng isang malalamig na ahas sa kanyang balat. Nandidiri siya, nasusuka, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Alam mo, Nena, pagkatapos ng pista, magbabago na ang buhay natin. Magkakaroon tayo ng malaking pera. Makakalipat tayo sa mas magandang lugar. Gusto ko lang malaman mo na lahat ng ginagawa ko ay para sa atin. Bulong ni Lito. Para sa atin. Ang kasinungalingang yon ang pinakamatindi sa lahat. Sa ilalim ng kanyang mga palad, nararamdaman ni Nena ang panginginig ng kanyang sariling laman. Gusto niyang humarap at isampal sa mukha nito ang resibo ng isinanglang kwintas, ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw, ngunit pinigil niya ang sarili. Ang katarungan ay mas matamis kapag inihahain ng malamig at sa tamang panahon. Sana nga, Lito, sana ay makuha mo ang lahat ng nararapat para sa'yo. Sagot ni Nena. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. Dahan-dahang kumalas si Lito sa yakap at lumabas ng kusina para magpahinga. Naiwan si Nena na nakatitig sa kalderong kumukulo. Kinuha niya ang sandok at dahan-dahang hinalo ang sabaw. Ang bawat ikot ng sandok ay tila pagbilang ng mga huling sandali ng kanyang pagiging martir. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok. Akala niya ay mula ito kay Aling Rosa. Ngunit ang pangalan ng kanyang bangko ang bumungad sa kanya. Sa bawat salitang binabasa niya, tila ba ang kanyang hininga ay unti-unting ninanakaw ng hangin. Your savings account ending in 4592 has been closed. A total balance of 450,000 pesos has been successfully transferred to the third-party account of Solana Mariano. Ang basong hawak ni Nena ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Kasing lakas ng pagkadurog ng kanyang huling pag-asa
para sa isang mapayapang paghihiwalay. 450,000 piso. Ang lahat ng kanyang ipon mula sa 10 taon na pagiging katulong sa ibang bansa, ang perang dapat ay para sa kanyang pagtanda, ay wala na. Kinuha na ni Sol. Kinuha na ng babaeng kasabwat ng kanyang asawa. Napaupo si Nena sa sahig, sa gitna ng mga basag na bubog. Hindi niya alintana kung masugatan man ang kanyang mga paa. Ang sakit sa kanyang dibdib ay higit na matindi kaysa sa kahit anong sugat sa laman. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Tila ba siya ay nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Tumingin siya sa itaas, kung saan naririnig ang mahinang tawanan ni Nalito at Sol mula sa balkonahe. Ang kanilang katuwaan ay tila mga tinik na ibinabaon sa kanyang bungo. Ninakawan nila siya ng dangal, ng alaalang iniwan ng kanyang ina. At ngayon, pati ang kanyang kinabukasan ay kinuha na nila nang walang tira. Dahan-dahang tumayo si Nena. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, hindi ng lungkot, kundi ng isang apoy na hinding-hindi na mamamatay. Kinuha niya ang walis at sinimulang linisin ang mga basag na bubog. Sa bawat piraso ng salamin na kanyang pinupulot, isang sumpa ang binibitiwan niya sa kanyang isipan. Bukas, bulong ni Nena, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng asero. Bukas, sa harap ng lahat ng tao sa bayang ito, malalaman niyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Malalaman niyo na ang babaeng inakala niyong basahan ay siyang lulunod sa inyo sa sarili niyong dumi. Sa kabilang kwarto, narinig ni Nena ang unang mahabang pag-ungol ni Lito. Ang unang bugso ng pananakit ng tiyan ay nagsisimula na. Ang pista ng San Jose ay hindi lang magiging isang pagdiriwang. Ito ang magiging araw ng paghuhukom na hindi nila kailanman malilimutan. Sa harap ng maraming tao, doon ko ipapatikim sa inyo ang pait ng bawat luhang pinatulo ko sa dilim. Ngayong araw, hindi lang pagkain ang pagsasaluhan natin, kundi pati na rin ang katotohanang matagal ninyong pilit na itinago. Ang boses ni Nena sa loob ng kanyang isipan ay kasing talim ng kutsilyong gamit niya sa paghiwa ng lechon. Sa labas ng kanilang bakuran, ang ingay ng banda ng musiko at ang hiawan ng mga tao sa kalsada ay lumilikha ng isang masayang koro. Ngunit sa loob ng malaking dining hall, ang tensyon ay kasing bigat ng makapal na usok. Ang mahabang mesa ay puno ng mga masasarap na putahe, hamonado, pansit, menudo, at ang bida ng bawat pista, ang lechon na ang balat ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Nakaupo sa kabisera si Lolo Beroting. Suot ang kanyang pinakamagandang barong Tagalog, habang sa magkabilang gilid niya ay si Nalito at Sol. Si Lito, sa kabila ng pamumutla at paminsan-minsang paghawak sa kanyang tiyan, ay pilit na nagpapakitang gilas sa mga panauhin, ang mga konsel ng bayan at ang ilang mayayamang supplier ng kanilang negosyo. Si Sol naman ay parang isang reyna sa kanyang upuan, suot ang isang bagong kwintas na kumikinang. Ang kanyang tawa ay kasing lagutok ng balat ng lechon na kanyang kinakain. Si Nena ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, may hawak na pitsel ng tubig, tila isang tapat na tagapaglingkod. Pinagmamasdan niya ang bawat subo ni Lito, ang bawat hit-hit nito sa baso ng alak. Alam niya, ang oras ay malapit na. Biglang tumayo si Lito, itinaas ang kanyang baso para sa isang toast. Sa ating mga panauhin, maraming salamat sa pagdalo sa pista ng aming pamilya. Ang lahat ng biyayang ito ay bunga ng ating pagkakaisa at hindi natapos ni Lito ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mukha, na kanina ay maputla lang, ay biglang naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang hawak na baso ay dahan-dahang nanginig hanggang sa tumapo ng alak sa puting mantel. Isang malalim at nakakatakot na tunog ang nagmula sa loob ng kanyang tiyan, isang tunog ng pagkulo na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Lito, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Lolo Berting.
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa makasagot si Lito, si Sol naman ang biglang napahawak sa mesa. Ang kanyang kutsara ay nalalaglag at lumikha ng isang matunog na ingay sa sahig. Ang kanyang mukha ay namula, pagkatapos ay naging puting-puti. Ang kanyang hininga ay naging mabilis, at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang tiyan na tila ba may malaking hayop na nagwawala sa loob nito. Ang tiyan ko. Ungol ni Sol. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at takot. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang katahimikan ng silid ay napalitan ng tunog ng mga pag-ungol ng dalawa. Si Lito ay hindi na nakatagal. Sa gitna ng maraming tao, mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay gulo-gulo. Si Sol naman ay hindi na umabot. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding kahihiyan, habang ang isang hindi kanais-nais na amoy ay nagsimulang kumalat sa paligid ng mesa. Ang mga bisita ay napatakip ng ilong, ang ilan ay napatayo sa pandidiri. Si Lolo Berting ay napapikit sa tindi ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Nena sa gitna ng hapagkainan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga hakbang ay marahan. Tila ba siya ay naglalakad sa isang hardin. Lolo, pasensya na po kayo. Simula ni Nena, ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila ang katawan ni Nalito at Sol ay hindi na kinaya ang lahat ng dumi na kanilang kinain. Hindi lang ang pagkain ngayong pista, kundi ang lahat ng kasinungalingan at pagnanakaw na ginawa nila sa akin. Inilapag ni Nena ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ni Lolo Berting. Ano ito, Nena? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Iyan po ang katotohanan, Lolo. Ang mga litrato ni Nalito at Sol sa isang motel sa bayan. Ang resibo ng isinanglang kwintas ng aking ina na si Lito mismo ang kumuha. At ang bank transfer ng 450,000 piso mula sa aking account patungo sa account ni Sol. Paliwanag ni Nena, ang bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan para sa dalawang taksil. Mula sa banyo, narinig ang malakas na pagsusuka ni Lito at ang kanyang mga daing ng sakit. Si Sol naman ay nakasubsob sa mesa, umiiyak sa kahihiyan, hindi makatingala sa dami ng matang nakatingin sa kanya. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng pagyayabang nila kanina ay naglaho na parang bula sa gitna ng mabahong amoy at matinding kahihiyan. Binuksan ni Lolo Berting ang sobre. Ang bawat litratong tinitignan niya ay nagpapadilim sa kanyang mukha. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila isang apoy na handang tumupok sa buong bahay. Tumingin siya kay Lito na ngayoy gumagapang pabalik sa sala. Hawak-hawak ang tiyan, pawis na pawis at puno ng dumi. Kayong mga hayop kayo! Sigaw ni Lolo Berting. Ang kanyang tungkod ay hinampas niya ng malakas sa sahig. Lumikha ito ng isang tunog na yumanig sa buong silid. Nagawa ninyo ito sa ilalim ng sarili kong bubong? Ninakawan niyo ang babaeng nagpakapagod para sa pamilyang ito? Tumingin si Lito kay Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at takot. Nena, mahal, patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Ngunit si Nena ay tumalikod. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng sugat, ay tila naging isang matibay na pader. Hindi na niya nararamdaman ng awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na simoy ng kalayaan. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, Lito. Sabi ni Nena, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng gabi. Hingin mo ang tawad sa sarili mo. Dahil mula sa araw na ito, wala ka ng asawa, wala ka ng pera, at wala ka ng dangal. Lumabas si Nena sa balkonahe. Iniwan ang lahat ng gulo sa loob. Pinanood niya ang mga banderitas na sumasayaw sa hangin. Ang pista ng San Jose ay hindi pa tapos. Ngunit para kay Nena, ang kanyang bagong buhay ay kasisimula pa lamang. Sa loob ng kanyang bulsa, hawak niya ang susi ng isang bagong pintuan.
Isang pintuan na hinding-hindi na muling mabubuksan para sa mga linta at traidor. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ay hindi narinig ng tainga, kundi naramdaman sa bawat hibla ng hanging puno ng suklam sa loob ng silid na yon. Ang bango ng pista ay tuluyan ng nilamon ng amoy ng kabulukan. Isang amoy na hindi lamang galing sa nagre-rebelding tiyan ni Lito at Sol, kundi mula sa kanilang mga kaluluwang matagal nang nabulok sa kasinungalingan. Ang mga panauhin, na kanina ay puno ng papuri, ay nagmamadaling lumabas. Ang kanilang mga tsinelas at sapatos ay mabilis na humahakbang palayo sa hapagkainan na tila ba ang bahay na yon ay sinumpa ng langit. Sa gitna ng magulong sala, si Lito ay nakasalampak sa sahig. Ang kanyang kagalang-galang na polo ay basa ng pawis at dumi, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakakapit sa binti ni Lolo Berting. Ang kanyang mga daing ay tila tunog ng isang hayop na nasasaktan, ngunit wala itong nahanap na habag sa mga mata ng matanda. Si Sol naman ay nakasubsob sa sofa. Ang kanyang buhok na kanina ay maayos ay ngayoy gulo-gulo, habang ang kanyang mga hikbi ay hinaluan ng matinding hiya na tila ba ang bawat luha niya ay sinusunog ang kanyang balat. Lolo, Lolo, patawad po. Nagdilim lang ang paningin ko. Kailangan namin ng pera. Pagmamakaawa ni Lito, ang kanyang tinig ay bahasag at puno ng pait. Hindi siya sinagot ni Lolo Berting. Ang matanda ay tumingin kay Nena na nakatayo sa tabi ng bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. Ang bawat salita ni Lito ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang halaga. Ang pera ay kinikita, Lito. Pero ang dangal, kapag nadumihan, kahit anong pampurge ang inumin mo, hinding-hindi na yan lilinis. Ang boses ni Lolo Berting ay mahina, ngunit bawat titik ay may bigat ng isang hatol. Nena, anak, tumawag na ako ng mga otoridad bago pa magsimula ang kainan. Hindi ko hahayaang ang pagnanakaw ay manatili sa loob ng aking pamamahay. Kasabay ng kanyang mga salita, ang tunog ng papalapit na sasakyan ng pulis ay narinig mula sa labas. Ang asul at pulang ilaw ay humahalili sa dilim ng gabi, tumatama sa mga dingding ng sala na tila ba ito ang kilat ng katarungan. Pumasok ang dalawang opisyal, ang kanilang mga hakbang ay mabigat at seryoso sa ibabaw ng makintab na sahig. Sila ba ang inirereklamo ng pagnanakaw ng malaking halaga ng pera at pag-falsify ng mga dokumento? Tanong ng isang pulis, habang nakatingin sa nagmamakaawang si Lito at sa nanginginig na si Sol. Dahan-dahang lumapit si Nena. Inabot niya ang resibo ng sanglaan at ang bank statement na nagpapatunay ng paglilipat ng pera. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat piraso ng papel ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Opo, officer. Kasama na rin dyan ang mga ebidensya ng kanilang pakikipagsabuatan para ibenta ang lupang hindi naman sa kanila. Mahinahong sagot ni Nena. Tumingin siya kay Sol na ngayoy pilit na nagtatago ng mukha sa likod ng kanyang mga kamay. Sol, ang kwintas ni Inay, sana ay naging masaya ka habang suot mo iyon. Dahil iyon na ang huling hiyas na hahawakan mo. Habang pinuposasan si Sol at tinutulungan si Lito na tumayo para isama sa presinto, ang ingay ng mga metal na nagkiskisan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang bawat tunog ng kadena ay tila pagputol sa mga tanikalang nag-ugnay kay Nena sa mga taong ito. Wala siyang naramdamang tuwa, kundi isang malalim na ginhawa, isang uri ng kapayapaan na dumarating lamang pagkatapos ng isang matinding bagyo. Nang tuluyan ng mailabas ang dalawa, muling bumalik ang katahimikan sa loob ng bahay. Ngunit ito ay isang uri ng katahimikan na hindi na mabigat. Lumapit si Lolo Berting kay Nena at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mainit na palad ng matanda ay tila nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang pagod na katawan. Nena, mayroon akong kailangang ibigay sa'yo.
Isang bagay na matagal ko nang itinatago dahil sa takot na baka saktan ka ni Lito kapag nalaman niya ang totoo, sabi ni Lolo Berting. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang lamesa. Inabot niya kay Nena ang isang dilaw na dokumento, may mga selyo ng gobyerno at pirmado ng isang notaryo, publiko, 10 taon na ang nakalilipas. Ano po ito, Lolo? Tanong ni Nena habang dahan-dahang binubuklat ang papel. Iyan ang tunay na testamento ng iyong ama. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya sa akin ang lihim na ito. Ang bahay na ito, ang lahat ng lupain, at ang lahat ng ari-arian ng iyong pamilya ay nakapangalan sa iyo at sa iyo lamang. Paliwanag ni Lolo Berting, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ang akala ni Lito ay may karapatan siya, pero ang totoo, pinatira ko lang siya dito dahil sa iyo. Ngayong wala na ang mga anay sa bahay na ito, ikaw na ang tunay na may-ari ng bawat haligi at bawat sulok nito. Naramdaman ni Nena ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagtitiis niya sa pag-aakalang wala siyang matatatakbuhan ay dahil lamang sa isang malaking pagkakamali at sa kasakiman ng asawa. Hawak niya ang papel na nagpapatunay na siya ay hindi kailanman naging isang hamak na kasambahay sa sarili niyang tahanan. Siya ang reyna at ang mga traidor ay ang mga nagpumilit lamang pumasok sa kanyang palasyo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mukha sa salamin ng sala. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang losyang na Nena. Ang nakikita niya ay isang babaeng may matatag na pundasyon, isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay kaysa sa ginto. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong kapangyarihan, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatingin sa madilim na kalsadang pinuntahan ng mga pulis. Sino ang tunay na tumulong kay Sol para malaman ang code ng aking vault? Hindi kayang gawin ni Lito yon ng mag-isa, bulong ni Nena sa sarili. Sa labas, ang hangin ay muling umihip. Dala ang isang hindi kilalang bango ng bulaklak na tila nagpapahiwatig na ang laban ay hindi pa tuluyang tapos. Ang katahimikan ay may sariling tinig at sa gabing ito, ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng mga salitang matagal nang nais ikulong ni Nena. Wala na ang mga mapanuyang tawa ni Sol, wala na ang mga reklamo at pasigaw na utos ni Lito. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng bentilador sa kisame at ang sariling hininga ni Nena na tila ba ngayon lang nakahanap ng espasyo sa loob ng kanyang dibdib. Ang bahay na dati ay tila isang piitan, ay dahan-dahang nagbabago ang anyo, nagiging isang malawak at bakanting lugar na naghihintay ng bagong simula. Tumayo si Nena sa gitna ng kanilang dating silid-tulugan. Ang bawat gamit ni Lito, ang kanyang mga mamahaling sapatos, ang mga polo na pinagpuyatan ni Nenang plansahin, at ang mga pabangong amoy pagtataksil ay nakakalat sa sahig. Kinuha ni Nena ang isang malaking itim na supot ng basura. Ang bawat damit na kanyang pinupulot at itinatapon sa loob ng supot ay tila isang piraso ng tinik na binubunot sa kanyang puso. Hinawakan niya ang isang asul na polo, ang paborito ni Lito. Naalala niya ang araw na binili niya ito mula sa kanyang unang sahod sa Hong Kong. Ang saya sa kanyang puso habang iniisip ang ngiti ng asawa. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang pait ng kanyang sariling kamangmangan. Hindi niya ito tupiin ng maayos. Sa halip, nilukot niya ito ng buong lakas at isinama sa iba pang basura. Ang tunog ng plastik na bumubuka at sumasara ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang kaluluwa. Nang mapuno ang 3 malalaking supot, dinala niya ang mga ito sa labas ng bahay. Inilapag niya ang mga ito sa gilid ng kalsada, sa tapat mismo ng basurahan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa kanyang mga pisngi. Tila ba binabati siya sa kanyang unang gabi ng kalayaan.
Tumingala si Nena sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag. At ang buwan ay hindi na tila isang mapanghusgang mata, kundi isang saksi sa kanyang muling pagsilang. Pagbalik niya sa loob, nadatnan niya si Aling Rosa na nakatayo sa may pintuan ng kusina. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang matanda ay may malungkot, ngunit mapagmahal na ngiti sa kanyang mga labi. Nena anak, naisip kong baka hindi ka pa kumakain. Heto, mainit pa ito. Kailangan mong palakasin ang iyong katawan para sa mga susunod na araw. Malambing na sabi ni Aling Rosa. Naupo ang dalawa sa maliit na mesa sa kusina. Ang bawat lagok ng mainit na lugaw ay tila nagbibigay ng init sa naninigas na kalooban ni Nena. Salamat po Aling Rosa. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Mahinang sabi ni Nena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Huwag mong isipin yun anak. Ang mahalaga ay wala na ang mga linta sa buhay mo. Masakit, oo. Dahil 15 taon din ang nawala sa'yo. Pero tandaan mo, ang ginto ay kailangang dumaan sa matinding apoy bago ito tuluyang kuminang. Payo ng matanda habang hinahaplos ang kamay ni Nena. Nang makaalis si Aling Rosa, naiwang mag-isa si Nena sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit sa lababo at tumingin sa salamin. Doon, sa gitna ng madilim na silid, hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak. Ngunit hindi ito ang luha ng pighati o pangungulila. Ito ay ang luha ng isang matinding ginhawa, ang pag-agos ng lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, at lahat ng galit na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga hikbi ay hindi tunog ng pagkatalo, kundi ang tunog ng isang pusong dahan-dahang naghihilom. Naramdaman niya ang gaan ng kanyang mga balikat. Wala na ang mabigat na pasanin na kailangan niyang pasiyahin ang isang taong hindi naman siya pinahahalagahan. Ang kanyang mga kamay, bagaman magaspang, ay malinis na ngayon mula sa dumi ng pagtataksil ng iba. Pumunta siya sa sala at naupo sa sofa, pinagmamasdan ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, isang marahang katok ang narinig niya mula sa malaking pintuan sa harapan. 1, 2, 3 beses. Ang bawat tunog ng kahoy na tinatamaan ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ni Nena. Sino ang bibisita sa ganitong oras? Akala niya ay si Lito na nakalaya. O marahil ay si Sol na humihingi ng tawad. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa doorknob. Ang lamig ng bakal sa kanyang palad ay nagpadama sa kanya ng kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ngunit sa halip na ang galit na mukha ni Lito, isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng poste sa labas. Suot nito ang isang kupas na jacket at may dalang isang lumang maleta. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit tila bahagi na ng isang malabong alaala. Nena, kamusta ka na? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon na tila ba nanggagaling sa kabilang panig ng panahon. Naniga si Nena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi dapat narito. Ang lalaking ito, ang tanging taong inisip niyang hinding-hindi na niya muling makikita. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa nakaraan, isang lihim na mas malalim pa sa pagtataksil ni Lito. Gabriel? Bulong ni Nena. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. May mga tao palang sadyang bumabalik hindi para muling buksan ang sugat, kundi para magdala ng gamot na hinding-hindi mo inakalang kailangan mo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambot na himig na nanggagaling sa malayong nakaraan. Isang himig na matagal nang ibinaon ni Nena sa ilalim ng mga responsibilidad at hirap ng buhay. Habang nakatayo sila sa harap ng pintuan, ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang naglalantad sa bawat linya ng mukha ni Gabriel. Mga linyang tanda ng paglipas ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata
ay nanatiling puno ng katapatan na hinding-hindi makakalimutan ni Nena. Gabriel, bakit ka narito? Mahinang tanong ni Nena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa doorknob. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri sa gitna ng matinding gulat. Narinig ko ang nangyari sa bayan, Nena. Hindi ako nakatiis. Alam kong wala na akong karapatang magpakita pagkatapos ng maraming taon. Pero naisip ko, baka kailangan mo ng isang kaibigan na hindi tatanungin ang iyong nakaraan, kundi tutulungan ka para sa iyong kinabukasan. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila isang marahang haplos sa pagod na kaluluwa ni Nena. Pinatuloy ni Nena ang lalaki. Habang nagkakape sila sa kusina, ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi ay tila pagtatagpi-tagpi ng mga pira-pirasong alaala. Si Gabriel ay naging matagumpay na negosyante sa Maynila, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakatali sa bayang ito at sa babaeng minsang naging pangarap niya bago pumasok si Lito sa eksena. Ngunit hindi nagpunta si Gabriel para manligaw. Nagpunta siya para magdala ng balita. Nena, alam kong nakuha na ni Sol ang iyong ipon at alam kong balak nilang kunin ang lupa mo. Pero may mga kaibigan ako sa bangko sa bayan. May paraan para ma-freeze ang account ni Sol kung mapapatunayan nating ang perang iyon ay galing sa krimen. At may abogado akong kasama na handang tumulong sa'yo ng walang bayad. Naramdaman ni Nena ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban ng mag-isa, tila ba nagpadala ang langit ng isang anghel na may dalang sandata. Ang kanyang determinasyon na bumangon ay lalong tumibay. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkakaaresto ni Lito at Sol ay kumalat na parang apoy sa buong bayan. Sa palengke, kung saan dati ay pinagtatawanan si Nena bilang asawang losyang, ngayon ay tinitingnan siya ng mga tao nang may paghanga at takot. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng basang semento ng palengke ay tila isang martsa ng tagumpay. Nagpunta si Nena sa bangko kasama ang abogado ni Gabriel. Ang bawat dokumentong kanyang pinipirmahan, ang bawat tingin ng mga teller na dati ay hindi siya pinapansin, ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan na hindi mabibili ng pera. Nalaman niya na dahil sa mabilis na aksyon ni Lolo Berting at sa tulong ni Gabriel, ang 450,000 piso ay hindi pa tuluyang nailalabas ni Sol. Nakahold ang account dahil sa issue ng falsification of documents. Nang lumabas si Nena sa bangko, hininga niya ng malalimang hangin. Ang langit ay asul na asul at ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang daan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Nena na siya ang may-ari ng kanyang sariling buhay. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa terminal ng tricycle, nakita niya ang isang pamilyar na hitsura sa labas ng presinto. Si Sol. Nakalabas ito sa kulungan matapos magpiyansa ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang hitsura ay malayo sa reynang dati, ay nagpapakitang gilas sa pista. Ang kanyang damit ay gulo-gulo, ang kanyang muka ay puno ng galit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Nena mula sa malayo. Hindi tumigil si Nena. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Lumakad siya ng diretsyo, ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa kalsada. Hindi na niya kailangan ang paghihiganti sa pamamagitan ng dahas. Ang kanyang tagumpay at ang pagbagsak ni Sol ay sapat na parusa. Pag-uwi sa bahay, nadatnan niya si Lolo Berting na nag-aayos ng mga dokumento sa sala. Tumingin ang matanda sa kanya at ngumiti. Nena, anak, may tumawag na buyer para sa mga produktong balak mong gawin sa iyong Syongdet. Mukhang nagsisimula na ang swerte sa ating tahanan. Ginitian ni Nena ang matanda. Ngunit habang papasok siya sa kanyang kwarto para magpahinga, napansin niya ang isang sobrang nakasingit sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ang nagpadala. Dahan-dahan niya itong binuksan.
Ang loob ng sobre ay naglalaman ng isang piraso ng papel na may sulat kamay na halatang minadali. Ang mga titik ay tila mga kuko na kumakalmot sa papel. Akala mo ba tapos na ang lahat, Nena? Akala mo ba nakuha mo na ang lahat? May isang bagay na hindi mo alam tungkol sa gabi ng aksidente ng iyong ama. 10 taon na ang nakalilipas. Isang bagay na hindi sasabihin sa iyo ni Lolo Berting o kahit ni Lito. Kung gusto mong malaman ang totoo, pumunta ka sa lumang tulay sa hating gabi. Naramdaman ni Nena ang mabilis na paglamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang lihim ng kanyang ama? Mayroon pa bang mas madilim na katotohanan na itinatago sa kanya ng mismong mga taong pinagkatiwalaan niya? Tumingin si Nena sa salamin. Ang anino sa likod niya ay tila lumaki. Ang kanyang bagong simula ay tila nabahira na naman ng isang bagong panganib. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon. Ang iba ay sadyang natatakpan lang ng mga bagong kasinungalingan hanggang sa muling mabulabog ng katotohanan. Ang malamig na simoy ng hangin sa lumang tulay ng Malagonlong ay tila humahalik sa balat ni Nena, nagdadala ng pait ng nakaraan na pilit niyang ibinabaon. Ang tunog ng agos ng tubig sa ilalim ng tulay ay tila isang malalim na buntong hininga ng kalikasan, paulit-ulit at walang katahimikan. Nakatayo si Nena sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang jacket. Mahigpit na hawak ang liham na nagpabago sa kanyang mundo sa loob lamang ng isang sandali. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa kabilang dulo ng tulay. Hindi ito si Sol at hindi rin ito ang sinumang inasahan niya. Ang dahan-dahang pagtunog ng mga hakbang sa ibabaw ng lumang semento ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Nena. Nang tumapat ang anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, bumungad ang mukha ni Aling Rosa, ngunit wala rito ang mapagmahal na ngiti na nakasanayan ni Nena. Ang mga mata ng matanda ay puno ng matinding pighati at pagsisisi. Aling Rosa, kayo po ang nagpadala ng sulat? Tanong ni Nena. Ang kanyang boses ay tila isang pira-pirasong kristal na malapit ng madurog. Nena, patawarin mo ako. Simula ng matanda, ang kanyang tinig ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng gabi. 10 taon kong itinago ang selyo sa aking bibig dahil sa takot kay Lolo Berting, pero hindi na kaya ng konsensya ko. Ang aksidente ng tatay mo. Hindi iyon simpleng sakuna sa daan. Lito was driving that night, Nena. Lasing siya at ang tatay mo ang nabangga niya. Pinagtakpan ni Lolo Berting ang lahat. Pinakasalan ka ni Lito hindi dahil sa mahal ka niya, kundi dahil iyon ang paraan para manatili kang tahimik at nasa ilalim ng kanilang kontrol nang hindi mo nalalaman ang totoo. Naramdaman ni Nena ang biglang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang utang na loob na naramdaman niya kay Lolo Berting, ang pasasalamat niya sa pamilyang tumanggap sa kanya noong siya ay naulila, ay isa palang malaking panlilinlang. Ang bawat haplos ni Lito, ang bawat pagsisikap nito, ay bahagi ng isang madugong kasinungalingan para pagtakpan ang pagkawala ng kanyang ama. Hindi sumigaw si Nena. Ang kanyang galit ay hindi lumabas bilang isang malakas na tunog, kundi bilang isang malamig na katahimikan na tila ba ang kanyang puso ay naging isang piraso ng yelo. Kinabukasan, sa halip na magtago sa dilim, nagtungo si Nena sa presinto. Gusto niyang makita ang huling multo ng kanyang nakaraan. Sa loob ng silid ng Dlaw, nakaupo si Lito sa likod ng rehas. Wala na ang kagalang-galang na asawa. Ang nasa harap niya ay isang lalaking hukot ang balikat, maputla, at may mga matang wala ng buhay. Nang makita niya si Nena, pilit siyang lumapit sa bakal. Ang tunog ng kadena sa kanyang paa ay lumikha ng isang malungkot na ritmo sa sahig. Nena, Nena, ilabas mo ako rito. Magbabago ako. Pangako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo.
Pagmamakaawa ni Lito, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Nena ng matagal. Ang bawat linya sa mukha ni Lito ay nagpapaalala sa kanya ng 10 taon na panloloko. Alam ko na ang tungkol kay Itay, Lito. Alam ko na kung bakit mo ako pinakasalan. Nanigas si Lito. Ang kanyang mga kamay na nakakapit sa rehas ay dahan-dahang nanghina at bumitaw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na wala ng tulay na makakapag-ugnay. Hindi ako napunta rito para maghiganti, Lito. Tapos na ang galit ko. Dahil ang galit ay para lamang sa mga taong may halaga pa sa akin. Mahinahong sabi ni Nena. Kinuha niya ang isang basong tubig na nakapatong sa mesa at dahan-dahan itong inilapit sa rehas. Ito ang huling paglilingkod na ibibigay ko sa iyo bilang asawa. Uminom ka at naway hugasan nito ang huling bahid ng iyong presensya sa buhay ko. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Dahan-dahang tumayo si Nena at tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila pag-alis ng isang mabigat na baluti sa kanyang katawan. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Lito sa kanyang likuran, ngunit hindi na siya lumingon. Ang pinto ng presinto ay bumukas at ang sikat ng araw ay bumungad sa kanya. Maliwanag, mainit at puno ng bagong pag-asa. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng sapat na lakas kay Nena. Alam ni Nena na may mga sugat na mananatiling pilat, ngunit ang mga pilat na ito ay hindi na tanda ng sakit, kundi tanda ng kanyang tagumpay sa pagpili ng patawad kaysa sa puot. Ngunit bago sila makaalis, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Nena mula sa ospital ng bayan. Ma'am Nena, si Lolo Berting po. Inatake sa puso matapos malaman na nakausap niyo si Aling Rosa. Hinihintay po kayo sa emergency room. Naramdaman ni Nena ang huling pagsubok ng kanyang puso. Handa na ba siyang harapin ang arkitekto ng lahat ng kanyang paghihirap bago ito tuluyang mawala? Ang bawat dapit hapon ay hindi natanda ng pagtatapos ng liwanag, kundi isang pangako ng panibagong bukang liwayway. 1 taon na ang lumipas mula nang ang mga anay ng kasalanan ay tuluyang napaalis sa tahanang ito. Ngayon, ang amoy ng luma at maalikabok na nakaraan ay napalitan na ng bango ng mga bagong sinulid at sariwang bulaklak sa hardin. Ang bahay na dati ay tila isang piitan ay puno na ngayon ng ingay ng mga kababaihan sa bayan na tinutulungan ni Nena sa kanyang muling binuhay na Syongdet. Ang paghahabi ng mga telang puno ng pag-asa. Dahan-dahang lumakad si Nena patungo sa balkonahe, bitbit ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, walang dalang bigat ng pagsisisi o galit. Naalala niya ang huling gabi sa ospital kasama si Lolo Berting, ang matanda. Sa kanyang huling hininga ay humawak ng mahigpit sa kamay ni Nena. Ang mga mata nito ay puno ng mga luha ng pagsisisi na hindi na kailangan pang bigkasin. Sa sandaling iyon, pinili ni Nena na bitawan ang huling hibla ng pait. Hindi dahil kinalimutan niya ang lahat, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang laso ng iba sa kanyang bagong buhay. Ang pagpanaw ni Lolo Berting ay naging huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang kasaysayan. Nena, handa na ang mga bagong disenyo para sa exhibit sa susunod na buwan. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa kanyang pagmuni-muni. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Pinagmamasdan din ang paglubog ng araw. Walang pagmamadali sa kanilang relasyon. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila isang halaman na dahan-dahang tumutubo sa matabang lupa ng respeto at tiwala. Si Gabriel ang naging anino ng suporta, hindi kailanman naging mapangapi. Laging naroon para makinig sa bawat tibok ng puso ni Nena. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka hanggang ngayon ay nakatali pa rin ako sa mga alaala ng sakit. Seryosong sabi ni Nena.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng araw. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Nena. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling paglipad, sagot ni Gabriel na may kasamang ngiting puno ng paghanga. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, ang balita tungkol kina Lito at Sol ay naging isang babala na lamang sa mga tao. Si Lito ay nananatili sa likod ng rehas, binibilang ang mga araw ng kanyang buhay na nasayang dahil sa kasakiman. Si Sol naman, matapos mawala ang lahat ng kanyang nakuhang pera dahil sa mga legal na bayarin at pagtataboy ng sariling pamilya, ay nabubuhay na ngayon sa dampa ng kahirapan. Bit-bit ang kahihiyang hinding-hindi na mabubura ng kahit anong pabango. Ang katarungan ng langit ay hindi man mabilis, ngunit ito ay laging saktong dumarating. Dahan-dahang inalis ni Nena ang kanyang wedding ring mula sa isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito na ng matagal. Ang gintong bilog na dati ay sumimbolo sa kanyang pagiging martir. Nang walang pag-aalinlangan, inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito itatapon sa galit. Itatabi niya ito bilang isang paalala na siya ay nakaligtas. Naramdaman ni Nena ang banayad na hangin na humahaplos sa kanyang buhok. Tila ba ang kalikasan mismo ay bumubulong ng pagbati. Ang kanyang puso ay payapa na. Ang kanyang kaluluwa ay malaya na. Wala na ang mga uod sa tiyan. Wala na ang mga lintas sa buhay. At wala na ang mga tinik sa puso. Hindi lahat ng apoy ay nakakasunog, Gabriel. Bulong ni Nena habang nakatingin sa malayo, kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay rosas at lila. Ang ibang apoy ay nagbibigay ng liwanag para makita natin ang daan patungo sa ating tunay na sarili. Sa bawat paghabi ng sinulid sa kanyang syongdet, sa bawat tawa ng mga babaeng kanyang tinutulungan, at sa bawat tahimik na gabi ng kapayapaan, si Nena ay patuloy na lumilipad. Siya ay mananatiling nakaladlad, ang mga pakpak, malaya, matatag at buo.